Magandang gabi, mga tagapakinig, at welcome dito sa Romansa Diaries. Ngayong gabi, isang mainit at nakakapasong kwento ang tampok natin. Isang kwentong puno ng tukso, halina, at mga titig na hindi dapat magtagpo. Ang pamagat ng ating handog ngayong gabi ay ang kaibigan ng anak, lihim sa sala, titig ng tukso. Si Ma'am Clarice, isang guro sa mataas na paaralan, ay kilala hindi lamang sa talino, kundi lalo na sa kanyang kaakit-akit na hubog ng katawan. Malaki ang kanyang dibdib at bilugang balakang, na lalo pang binibigyang diin ng kanyang simpleng duster o fit na blusa kapag nasa bahay. Madalas siyang abalahin ng barkada ng kanyang anak na lalaki, mga binatilyong palaging nakikitambay sa sala. Doon sila naglalaro ng video games, nagkakantiyawan, at paminsan-minsan ay napapatingin kay Ma'am Clarice tuwing dumadaan siya. Ngunit sa tuwing sila'y napapatingin, may kakaibang kuryente siyang nararamdaman. Hindi niya ito inaamin, pero alam niyang ang kanyang presensya ay may hatid na ibang init sa murang isipan ng mga kaibigan ng kanyang anak. Isang hapon, habang nagluluto siya sa kusina, naramdaman ni Clarice na tila may mata na nakatitig mula sa sala. Si Ramon, isa sa barkada, ay pasimpleng sumusulyap sa kanya. Natigilan siya nang mapansin kung saan nakatuon ang tingin ng binata, sa mapintog niyang dibdib na bahagyang lumuluwa sa kanyang blusa. "Ma'am, ang bango ng niluluto ninyo," sabi ni Ramon, sabay kindat. Ngumiti lang si Clarice, ngunit sa loob-loob niya'y may kung anong kiliting bumangon. Sinadya niyang yumuko ng bahagya habang inaayos ang lamesa, dahilan upang mas bumakat ang kanyang dibdib sa suot niyang manipis na tela. Lumipas ang gabi. Nang umuwi na ang lahat maliban kay Ramon na nagpaiwan, may kakaibang tensyon sa loob ng bahay. Ang katahimikan ay tila humahaplos sa kanilang dalawa. "Ma'am, pwede po ba akong maghintay muna rito habang inaantay si Kuya?" tanong ni Ramon. "Oo naman," sagot ni Clarice, ngunit ramdam niya ang bilis ng tibok ng kanyang dibdib. Naupo sila sa sala. Napansin ni Ramon ang makinis na hita ng guro, bahagyang lumilitaw sa laylayan ng kanyang duster. Hindi niya napigilang mapako ang tingin, at agad namang napansin niyo ni Clarice. Sa halip na takpan, lalo pa niyang inayos ang pagkakaupo. Isang simpleng galaw na sadyang umaakit. "Ma'am, ang ganda niyo po." Mahina at nanginginig na bulong ni Ramon. Dito nagsimulang mag-init ang paligid. Hinawakan niya ang kamay ni Clarice at imbes na pigilan, hinayaan niyang manatili iyon. Ramdam niya ang init ng palad ng binata. "Ramon, hindi dapat ito." Mahina niyang tugon, ngunit sa kanyang mga matay hindi pagtutol, kundi pagnanasa ang mababasa. Unti-unti, ang kanilang mga matay nagtagpo. At sa gabing iyon, nagsimulang maglaro ang kanilang imahinasyon. Puno ng tukso, puno ng init, puno ng mga galaw na batid nilang bawal, ngunit hindi kayang talikuran. Ang malalambot na dibdib ni Clarice ay tila naging bitag para sa murang damdamin ng binata. At ang bilugan niyang balakang, bawat pag-indayog at pagkilos ay naging imbitasyon para sa isang gabi ng pagnanasa. Bahagyang lumapit si Ramon at sa bawat pulgada ng kanilang agwat na nagiging mas makitid, parang lumalakas ang pintig ng puso ni Clarice. "Ma'am, hindi ko na kaya," bulong ni Ramon, halos nanginginig. Sinubukang idampi ang labi ng binata sa pisngi ni Clarice, dahan-dahan walang dahas, parang isang lihim na halik na ayaw lumantad. Ngunit sapat na yon para magliyab ang kanyang pakiramdam. "Ramon," mahinang sambit ni Clarice, ngunit hindi niya siya itinulak. Sa halip, ipinikit niya ang mga mata at hinayaang lumapat ng buo ang mga labi ng binata sa kanya, pababa sa leeg, pababa sa dibdib. Ang init ng kanilang halik ay unti-unting lumalalim,
mula sa maingat na dampi hanggang sa mariing paglalapit, habang ang kanilang mga kamay ay nagsimulang maghanap ng isa't isa. Sa kanyang manipis na duster ay naglahong parang bula. Ramdam ni Clarice na ang kanyang mga dibdib ay pinanggigigilan ng binata. Ramdam na ramdam ang gigil at takam na hindi na kayang labanan ni Ramon. Inilapat niya ang kamay sa baywang ng guro at doon ay mas dama niya ang lambot at init na kanina pa siya inaakit. "Ma'am, ang ganda niyo." "Sobra," bulong niya habang hinahaplos ang gilid ng balakang ni Clarice. Hindi na tumutol si Clarice. Sa halip, hinayaan niyang masilayan ng binata ang alindog na matagal ng kanyang lihim na pinagmamalaki. Nagtagpo ang kanilang mga katawan sa sofa. Higpit ng yakap, init ng hininga, at pagsasanib ng damdamin. Ang kanilang mga labi hindi na magkalayo at ang kanilang mga kamay ay gumagala na parang may sariling buhay. Ang malalambot na dibdib ni Clarice ay tila naging pagkain ng uhaw na sanggol at bawat kiliti nito ay nagpapawala ng anumang katinuan. Ang mga tagpo ay lalo pang nagiging matindi na nagsimula sa mabagal pero nabilis at puno ng init. Isang pagsasanib na hindi na kayang pigilan. Sa bawat sandaling lumilipas, lumalalim ang kanilang koneksyon. Hindi na lamang ito tukso, isa na itong pagkakasunog ng damdamin. Isang paglalapit ng dalawang kaluluwang hindi dapat magtagpo, ngunit hindi rin kayang ihiwalay ng gabi. Bawat parte at natikman ng dalawa. Sa ibabaw, sa ilalim, sa itaas, at sa ibaba. Walang pinalagpas na pagkakataon. Kusang pinaramdam din ng magandang ginang ang tamasa na hanap ng lahat ng lalaki sa binatang ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan. Habang siya ay nakaluhod. Halos manginig ang tuhod ng binate. Tumirik ang mata sa sarap na nalalasap. Animoy nilalang na sabik sa laman ang isang napakagandang ginang ang kanyang nasa harapan. At nang sila ay nahiga na sa sofa kung saan nagaganap ang matinding tagpo. Nanating ang apat na sulok ng tahanan ng saksi. Lumipas ang oras at natapos ang kanilang paglalapit. Parehong hingal, parehong nanginginig, at parehong may halong takot at saya sa ginawa. "Ma'am, hindi ko malilimutan ito," sabi ni Ramon, nakatingin sa kanya ng may pagnanasa, ngunit may halong paggalang. Ngumiti si Clarice, banayad at may init. "Ramon, wala na tayong babalikan. Pero ngayong gabi, hayaan nating ito'y manatiling atin lang." At sa gabing iyon, tuluyang nagsanib ang guro at ang kaibigan ng kanyang anak. Isang gabing puno ng init, halina, at lihim na hindi kailanman dapat mabunyag. Isang pagsasanib ng init at tukso na hindi na napigilan. Sana'y naramdaman ninyo ang apoy ng kanilang gabi. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa ating paboritong podcast, Romansa Diaries, para sa mas marami pang nakakapasong kwento.